lubos. Higit sa lahat ng bagay, Higit sa lahat ng bagay, higit pa sa aking buhay, ang nais ko'y purihin ka, Jesus. higit sa lahat ng bagay, Higit sa lahat ng bagay, higit pa sa aking buhay, ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. sa lahat ng bagay, Higit sa lahat ng bagay, higit pa sa aking buhay, ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Iisang aming naisin o Diyos, sambahin ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Sambahin ka, O Diyos, regardless sa lahat ng aming mga pinagdadaanan. Sambahin ka, O Diyos, pagkatapos ng lahat ng aming pinagdaanang laban. Sambahin ka, O Diyos, anuman ang sitwasyon ng aming buhay. Sambahin ka, Panginoon, anuman, O Diyos, ang aming pangnanaisin, Panginoon. Nalakaran, O Diyos, na nais mo, layunin mo, plano mo sa amin. Sambahin ka, Panginoon, sa lahat ng oras. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Papatuloy kami, O Diyos, na sasamba sa iyo magpupuri. Sapagkat ikaw ay karapat-dapat, O Diyos, bilang aming Creator at bilang iyong creation, Panginoon. Salamat po, Diyos. Minsan pa, sinasamba ka namin. Ito pong aming samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Malakas po na palakpak sa Diyos. Praise God. Tayo po ay naka-live. Binabati po natin ating mga kapatid dyan sa GIL Balisungan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya po, nagkakakitaan tayo sa TV, sa GIL Balisungan, sa panguna po ni Pastor Vic Baracoso. At hallelujah. Ngayon po ay pakitingnan po ang inyong katabi. Nawa ang nakikita natin isang bagong mukha na may sigla. Hallelujah. Exciting. Exciting po na isang bagong umaga ang binigay sa atin ng Panginoon. Amen po. Yung gising mo kaninang umaga, wow, thank you, Jesus, sa bagong buhay, bagong hininga na ibinigay mo sa akin. Dahil hindi po lahat ay gumising. Yung gising natin sa umaga, desisyon yun ng Diyos. Amen? Useless lahat ng ating mga nilalayon at pinaplano at ang mga pagpupunyagi. Kapag hindi na po tayo ginising ng Panginoon, ibig sabihin, tapos na po yung ating time. Okay po? So, salamat sapagkat yung gising sa umaga, binigyan tayo ng Diyos ng time pa. Para po itaguyod, huwag sayangin ang time. Ang time po ay puhunan na binigay sa atin ng Diyos. Palaguin natin yung time. Palaguin natin ang puhunan, huwag iaksaya. Gamitin sa makabuluhang bagay. Gamitin para matuwa ang nagbigay sa atin ng puhunan ng Diyos. Amen po? Palapakan po natin sandali ang Panginoon. Praise God. At unang-una po, nais ko pong iparating sa inyo yung mensahe po ni Senator Joel Villanueva, yung ating testament, kasama natin sa church. Maraming salamat po sa ating suporta sa kanyang lahat. Ang ating pong suporta sa kanya ay suporta natin sa agenda ng Panginoon sa ating bansa. Palakpakan po natin ang Panginoon. Gayun din po, pinaparating po ni Brother Eddie Villanueva, ang representative po ng Sibak Party List, na sa lahat daw po ng GIL people at sa lahat po ng mga kaalyado po ng Sibak Party List at ni Tesdaman. Sila po ay nagtagumpay po sa halala na ito. At ang importante po sa lahat, sa Kongreso po, andoon sila Brother Eddie, sila Pastor Domeng, Congressman Domeng, at ang lahat po ng nasa Kongreso na kaalyansa ng mga anak ng Diyos, na sa lahat ng batas po na ginagawa ay sumasangguni muna sa banal na kasulatan sa Biblia. Hindi pa rin lulusot sa Pilipinas ang maisusulong na kung anumang batas, same-sex marriage. Laban talaga yan sa Diyos, yung same-sex marriage, divorce,
Abortion, hindi po talaga yan nakakarating at nagiging batas. Bagamat marami pong sumusulong. Bagamat nakaubang yan na armor po ni Satanas para sirain ang bansa. Dahil kapag tayo po ay naging legal na po ang abortion, same-sex marriage, wala na po, wasak-wasak na po yung bansa natin. Pero purihin ng Panginoon, ang sabi ng Biblia, blessed is the nation whose God is the Lord. Amen po? Kaya dideklara po natin sa Pilipinas, tayo pong GIL people, papansinin po natin sa lahat ng churches, tayo po yung halos nakikilahok tayo sa mga gawaing pampolitika at pambayan dahil meron tayong assignment sa Panginoon. Maitatag, magkaroon tayo ng napakalaking kontribusyon sa nation building. Hindi pwedeng isa tayong church, wala tayong pakialam sa nangyayari sa bayan. May pakialam po tayo. Blessed is the nation whose God is the Lord. At ang sabi ng Biblia, kapag righteous ang nailagay o may takot sa Diyos, the people rejoice. Ngunit ang isang taong nailagay na walang takot sa Diyos, the people mourn. Kaya hindi po pwedeng hindi tayo makikialam sa politika. Hindi pwedeng tayo makikialam sa nangyayari po sa ating lipunan. At sabihin natin ay puro na lang tayo, praise the Lord, hallelujah. Yung pala, durog na yung bansa natin, ang ating bayan. Puro na lang tayo, praise the Lord. Kasama sa praise the Lord, hallelujah. Yung pagbuo po ng nation building dahil kalooban po talaga yun ng Panginoon. Amen po? Hallelujah. Praise God, praise God. At kaya po dito po sa Coron, salamat po, hallelujah, nakapagtayo ang Diyos. Answered prayer tayong lahat, sapagkat nagwagi po sa kalooban ng Panginoon ang mga taong ipinapanalangin natin, sinuportahan natin. Palapakan pa natin ang Panginoon. Hallelujah. Hindi man nagtagumpay ang ating mga kandidato, nagtagumpay pa rin po ang kalooban ng Diyos. Yan po. Sabi ko nga po, nung si Jesus ay itinatwa ni Judas, may ganon yung kasamahan mo, hindi ka binoto. Diba? Or yung tropa mo hindi mo binoto. May ganon di po ba? Or anumang mga kaso. Kung sa tingin natin, mali. Si Judas, hinudas talaga si Jesus. At si Poncio Pilato, nung makita niya yung majority, ipako sa cross, ipako sa cross. Wala na rin nagagawa, pati si Poncio Pilato. Yung gobernador, dahil majority wins talaga. Ang takbo ng mundong ito, majority wins. Ay wala pong nagawa. Naparusahan si Jesus, hinabla, hanggang nung sinabi ng taong ipako sa cross. Parang kung titingnan natin yung majority tao na yon, nangyari tuloy na naipako si Jesus sa cross. Kung titingnan natin, parang mali. May mga parang mali, pero tama. Nakuha niya pa yung sabihin. Why? Everything is in the hand of God. Yung ginawa ni Judas, yung ginawa ng majority na yon, na ipako sa cross, tinulak lang nila si Jesus doon sa cross para mangyari yung plan and purpose ng Panginoon to save humanity. Palapakan natin sandali ang Panginoon. Hallelujah. Kung minsan ang hirap unawain yung galaw ng Diyos, parang mali. Pero sabi ng Panginoon, all things work together for good. Mali, tama, mali, tama, mali, tama. Negative, positive. Lahat po nasa kamay ng Diyos. Nangyari yung purpose ng Diyos to save humanity. Amen po? Kaya ang lahat po ng nangyayaring ito, sabi ko nga, papasok tayo doon sa purpose ng Panginoon. Praise God. Sumama sa atin, yung mga kasama natin po sa Sangguniang Bayan ng Coron. Hallelujah. Sila po yung mga legislative, sila yung mga gumagawa ng resolution, ordinansa. Kumpiyansa po tayo dahil ito po yung mga ating sinuportahan ay may mga takot sa Diyos. At purihin ang Panginoon dahil natutuwa po ako sa mga public servant na ito na magiging partner natin. Hindi po nagtapos yung ating suporta sa kanila. Simula pa lang yun ng eleksyon. Ito po ang simula ng trabaho natin. Partner po natin sila para itaguyod po ang isang matatag at matibay na pamayanan. Okay po? Paano tayo tutulong? Itataguyod lamang po natin kung ano pong assignment natin sa Panginoon. Hindi po tayo magiging pabigat sa mga nailagay po natin. Tayo po ay katuwang nila.
Iba kasi pabigat eh. Pag nakaupo na, hingi na ng hingi. Ayaw ko po yung hingi tayo ng hingi, ano ho, sa mga... Amen po. Naririnig po ako sa Facebook. Huwag po tayong hingi ng hingi sa mga taong tinulungan natin. Kawawa naman sila. Pambihira naman kayo. Ginastusan na nga kayo ng eleksyon. Pinamerinda kayo. Para maiging sumpa sa kanilang takbo. Bago po, babanatan nyo pa ng 3 taon. Ano na rin kayo? Paano magtataguyod yan ng mga project at programa niya? Tumulong tayo. Amen po, yan po yung diwa ng ating samahan at yun din po ang ating agenda. Tumulong tayo kung anong pwede may tulong at volunteer. Pag kailangan nila ng kabataan, lahat ng kabataan ng GIL, volunteer. Sinasabi ko rin to doon sa mga pastor. Ako rin po yung chairman ng lahat ng pastor sa buong Coron. Sabi ko, itaas naman natin yung pangalan ni Jesus. Pastor tayo, tapos hingi tayo ng hingi. Ang baba ng tingin sa atin ng mga tao na yan. Kapag nasanay kang hingi ng hingi, subukan mong ikaw ang tulong ng tulong. Nire-respeto ka ng mga tao na yan. Itaas natin yung pangalan natin. Mayroon din tayong calling. Pastor tayo, Christian tayo. Highest calling, sabi ng Biblia. Yung maging lingkod tayo ng Diyos. Ipanalangin sila. Kung wala man kayo maitulong sa physical o kung ano mang suporta, ipanalangin po natin yung ating mga kasama po sa gobyerno. Amen po? At ito po, simula, sabi ko nga po sa ating mga kasamang SB, hindi kami nagtapos ng eleksyon. Simula ito ng pagtutulungan natin. Sa 3 taon yung panunungkulan, andyan kami. Sabi ng Panginoon, kung anong ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo rin sa akin. Bahagi ng ating paglilingkod, ano? Bahagi ng ating paglilingkod. Okay? What's next? Ano ang kasunod ngayon? Katapos po ng lahat ng ito, ano nang kasunod? Mag-aaway-aaway pa ba tayo? Palibhasa, iba-iba yung mga kulay na sinuportahan natin. May nag-away-away pa ba dito? What's next? Amen po? Ano ang kasunod nating gagawin sa mga hindi pinalad po na nanonood? Ano ang kasunod na gagawin na yon? Maglulupasay ka? Tatapusin mo yung mundo mo? Ano ho? Sa mga pinalad din, what's next? Ano ang kasunod? Sa mga supporters, anong kasunod? Hingi? Mga may pinagdadaanan din sa buhay kahit hindi sa larangan ng politika, ano po yung kasunod nating dapat reaksyon sa lahat ng laban na ating pinagdadaanan? Sa lahat ng may laban sa buhay. Ano ho? May lang po itong gusto kong isira sa atin. Psalms 46 verse 10 to 11. Ang sabi ng Panginoon, be still. Pakisabi po, still. Kapatid, anong kasunod? Mag-ano muna tayo, magmuni-muni muna tayo. Sa mga hindi po pinalad, ito rin po, pare-pareho tayo ng gagawin. Meditate, humarap ka sa Diyos. Panginoon, bakit ito nangyari? Anong tinuturo mo sa akin? Magpapasakop ako sa iyo. Sa mga pinalad, be still. Huwag kayong overwhelmed. Yari kayo ngayon sa akin. Relax lang. Be still. Meditate. Humarap sa Diyos. Manalangin. Sa mga supporters, be still. Huwag putak ng putak sa social media. Nakuha niyo po? Yung example ko nga dyan, yung soft drinks. Pag in-shake mo yung Coke na yan at bigla mo binuksan, sasabog. Tatamaan ka, tatamaan yung kaharap mo. Ano ho? Kung may mga shakening po na nangyari sa buhay natin, mga bagay na dumating sa'yo na parang, hindi ako deserve makaranas nito. Nawalan ng trabaho, inaway sa kumpanya, ano ho? O sa anumang larangan, parang na-shake yung buhay natin. Be still. Wag mong ibubukas ang iyong bibig. Kasi po, tatamaan ka rin ang sinasabi mo. Ano ho? Kalma mo lang. Hayaan mong buwaba yung acid. There is time for everything. Be still. Magmuni-muni, mag-meditate, humarap sa Diyos, manalangin. Pag nakababa na yung acid, buksan mo, wala na yan. Boom! Walang ganon. Ano ho? Matitikman mo na yung napakasarap na soft drinks. Ano ho? Lalabas sa bibig mo ang pinakamasarap na salita. No, hindi sumpa, hindi galit, kundi pasalamat at pagpupuri sa Diyos. No, be still. Ito ang sabi ng Panginoon. And know that I am God.
Ako ang Diyos. Anong dapat mo ikabahala? Sasabihin natin, wala pa paano ang aming kinabukasan. Ako sa mga kabataan, ang dami ko narinig niya ngayon. Paano ang aming kinabukasan pag si BBM ang nanalo? Talaga? Kung kinabukasan ang issue, pwede bang sa Diyos ka umasa? May pangako ang Diyos. At ang Diyos po, pag nangako, tinutupad. Jeremiah 29 verse 11, I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Kung future ang issue, panghawakan natin ang salita ng Panginoon. Okay? So natapos na po ang ating practice ng ating rights para bumoto at pumili ayon sa ating conviction, ayon sa ating konsensya. Pagkatapos noon, ano man ang naging resulta, magpasakop tayo sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Sakop tayo, wala tayong ipaglaban. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Ako ay maitatanghal sa nation. Huwag kayong mag-alala. Be still. Kung ang pangarap mo ay mapaganda ang bayan at maitaas ang Diyos. Sabi ng Panginoon, be still and know that I am God. Ano ho? Sabi doon sa Psalms 46. And I will be exalted in the earth. Tataas ako. Ecclesiastes chapter 3 verse 1. There is a time for everything. Ito po kasi ang katotohanan, mga kapatid. There is a time for everything and a season. Pakisabi po time. Season. Yan. A season for every activity under heaven. Tanggapin na po natin ang katotohanan yan. Under heaven, ibig sabihin po dito sa earth. There is time for everything. Yan ang sinasabi natin, panapanahon lang. Pag lumipas ng panahon mo, wala na talaga. Mayroong panahon, oras para sa lahat ng bagay. Yun po ay nasa kamay ng Diyos. Sabi ko nga po, kahit majority ang magsabi, crucify Him. Parang mali. Na iniisip natin, parang mali ang nangyari. Hindi at the end, to save humanity. Ano? Everything is in the hand of God. A season for every activity. Sa mga nanalo po, time nyo ngayon. Season nyo ngayon. Samantalahin natin yon para maging produktibo tayo. Makapagbigay tayo ng luwalhati sa Diyos at sa bayan. Tulungan. Amen po? Kasi ayatin o hindi, lilipas talaga ang season tsaka time. At least, paglipas ng season time, nagmarka ka sa puso ng Diyos. Hindi ka pwedeng kalimutan ng Diyos. Dahil nung time mo, gumuhit ka ng kasaysayan. Maging sa komunidad. Marami po, nung uso pa sila, hindi talaga nakalikha, nakaguhit ng kasaysayan sa puso, walang marka. Limot na sila ng tao. Malaking bagay po yun kapag nag-iwan tayo ng marka sa puso ng tao. Samantalahin natin to. No? Gawin natin plataforma yung ating time tsaka season para mabigyan natin ng luwalhati ang Diyos at makapaglingkod ng tunay sa bayan. Kasi there is time lang talaga. There is time for everything and a season for every activity. There is time. Hindi lahat, hindi lang oras tagmangga. May time talaga na wala ng mangga. At least pagkatapos ng mangga, marami ka nagawang produkto sa mangga. Nakuha niyo po, marami ka naging puhunan dahil ng negosyo ka doon sa mangga. Ibig sabihin, nung time ng mangga, nung wala ng mangga, ang dami mong production. Nag-multiply ka. Naintindihan niyo po ako? So, sabi doon, Daniel chapter 2 verse 21. Bakit nagbabago yung mga season? Sinong may gawa nito? He changes the times and season. Diyos. We cannot question God. Pag nabago niya po yung season tsaka pangyayari, hindi na natin pwedeng tanungin ang Diyos. He changes the times and seasons. He removes kings and raises up kings. Siya ang naglalagay, siya ang nagtatanggal. Bakit ka magtatanong dyan? Everything is in the hand of God. God can use anything. God is no respecter of person. Hindi uso sa Diyos ang discrimination. Kahit saan ka nagsisimba, pwede kang gamitin ng Diyos para mailagay, mangyari ang kanyang plano. God can use anything. Huwag tayong magpatali sa ating mga preferences. Dahil ang Diyos po, Diyos siya ng lahat.
Diyos siya ng Kristiyano, siya rin yung Diyos ng mga hindi Kristiyano. Hindi nga lang siya kinikilala, pero siya ang Diyos, yun ang totoo. Amen po? Naintindihan niyo po ako? He can changes times and season. Wala po tayong question dyan. What's next? Number 1 po. Go back to God's original design. Ito po ang gusto ko mangyari sa atin. Balikan lang natin yung original na design ng Panginoon sa atin. Nagkawatak-watak na tayo eh. Kung saan-saan na tayo kumapit. Kung saan-saan na tayo nagtiwala. Ano yung the design ng Diyos sa atin? Noong araw, wala pa namang presidente, wala pang senador, wala pang gobernador, mayor. Wala pa noong araw. Noong araw, Diyos at ang tao, maayos ang relasyon. Sa Garden of Eden, kung ilang daang taon sila doon, ano ho? Yung mga unang tao, Adan tsaka si Eva, direkta na ipag-usap ang Diyos sa tao. Umaasa ang tao sa Diyos, fully. Noong araw, wala pa yung set of government na yan, ano ho? Ito po gusto kong ibalik tayo ritong lahat. Nasa Diyos tayo aasa, hindi sa gobyerno. Nung nagkasala ang tao, yun na po, nawala na. Nagsimula na ang taong kumapit kung saan-saan, umasa kung saan-saan, nagsamba, sumamba kung kanino-kanino. Nung kumapit na po ang kasalanan, balik tayo sa original design ng Panginoon. Yung design na sa Diyos lang tayo magtitiwala. From that, papagtagumpay ng Diyos yung ating mga panukala. No? Yung tao, may mga pangako. Yung ating organisasyon, yung ating kaalyado, may mga pangako yan. Pero, limitado po. Ang gawin nating resources at saka makinarya, langit. Amen po? Yan po, tip ko rin sa mga binigyan ng Diyos na pagkakataon na makapaglingkod. Sa Diyos tayo kumuha ng resources. Lord, meron akong programa, meron akong proyekto. Samahan mo ako, Diyos. Bigyan mo ako ng wisdom. Paano mangyari ito? Sa Diyos nagtitiwala. Amen po? Pag ang trust mo, binigay mo sa tao, lahat na nangyayari sa'yo, sisihin mo yung tao. Naghihirap kami kasi ito ang nilagay natin sa gobyerno. Yan, lahat. Ipinasa mo na lahat. Kasalanan niya na lahat, pati pagpatay kayo si Rizal. Lahat, pati wala kang ulam sa bahay, wala kayong bigas, kasalanan niya lahat. Sa kanya ka umasa eh. Siya katulad mo rin. Aasa sa Diyos. Balik tayong lahat sa Diyos. Amen po? Ang totoo niyan, kapatid, kapag wala kang pangarap sa buhay mo, kahit sinong presidente, pobre ka pa rin. Mangarap ka. Pakisabi nga sa katabi ko, mangarap ka. Mangarap. Diyos ko, Lord, wala yan sa presidente. Ako po. Ay, naku, sabi ko nga sa inyo, kilala ko ni Pai Jojo. Tarantado ako dati sa lahat ng tarantado. Adik sa lahat ng adik. Walang presidente nagbago sa akin, tsaka kahit tanod. Sisihin ko ba sila? Kaya ako loko-loko kasi presidente namin, Ramos. Hindi po eh. Walang. Diyos po ang nagbago sa akin. Sa Kanya ako umasa eh. Amen po, yung buhay mo, kung hindi ka asa sa Diyos, wala rin mangyayari sa buhay mo, kahit sino pang nakaupo dyan. Yung church, paano ito natatag? May presidenteng tumulong? Wala po. Diyos ang nagtataguyod sa ating lahat. Amen po? Sa pamilya natin, gaganda ang pamilya, huwag iasa. Tutulong ang gobyerno, yung kanilang bahagi. Pwede silang tumulong. Hindi natin, bahagi talaga sila ng ating buhay. Pero huwag natin i-address sa kanila yung ating 100% na pagtitiwala. Masasaktan din ang Diyos niyan. Siya ang lumikha sa atin, tapos kung kanino-kanino ka nagtiwala. No? Go back to God's original design. So, pinakasimula tayo, Genesis chapter 1, verse 27. Ito yung design sa atin ng Panginoon. So God created man in His own image. And the image of God, He created him, men and female, He created them. Nilikha tayo ng Diyos ayon sa Kanyang wangis. Sana ma-internalize natin yon. Na ayon ako sa wangis ng Diyos. Hindi bagay sa akin magkaroon ng pangit na ugali. Kasi na-create ako ng Diyos ayon sa Kanyang wangis. Tingnan natin yung buhay ni Jesus. Diyos na nagkatawang tao, di po ba? Yung Kanyang karakter, yan.
Tularan lang natin ang ating Panginoon Yesus. Yun yung wangis. Ano ho? Ito po ano ho? God bless them. Pinagpala nung na-create ng Diyos ang tao, ito pong pinakamahalagang kapatid ngayong umaga. Kunin natin to yung blessing ng Diyos. God bless them. Pinagpala sila ng Diyos. Hingiin natin araw-araw yung i-bless tayo ng Panginoon. Ha? Huwag natin hanapin sa mga politiko yung kanilang mga pangako araw-araw. Sila rin po nangailangan ng Diyos. At sila'y nangailangan sa atin para tulungan natin sila. Magkakasama tayo sa nation building. Okay po? God bless them. Hingin natin araw-araw, Lord, bless mo ako, Panginoon. Bless mo ako, Panginoon. Yun lang po. At kapag na-bless ka ng Panginoon, ito mangyayari. Sabi ng Panginoon, be fruitful, increase in number. Kapag tayo po'y nabasbasan ng Diyos, ano ho, mangyayari sa atin yung fruitfulness. Magiging mabunga ang lahat ng ating gagawin. May basbas ka may anointing ka. Hindi yun kaya ng ordinaryong mga kakayahan nating lahat. Pag may basbas ka galing sa Diyos, fruitfulness. Increase in number. Okay? So may productivity, tapos reproductivity. Nag-produce ka, nag-reproduce pa. Yung na-produce mo, dadami pa. Ano ho? Yan po napakahalaga na makuha natin yung increase. Increase. No ho? Ano man ang ating kalagayan sa buhay, hingiin natin na i-bless tayo ng Panginoon. God bless them. At ang sabi ng Panginoon, be fruitful, increase in number. Hindi yan nagagawa ng presidente. President, i-bless mo ako para gumanda ang buhay ko. No. Hingin natin yung blessing ng Panginoon. Tutulong tayo sa presidente kapag tayo po'y napagpala ng Panginoon. Amen po? Hallelujah. Ang sabi dyan, conquering spirit. No? Balik sa verse. Pakibalik sa verse doon. Praise God. Ang sabi dyan, hallelujah. God bless them. Fill the earth and subdue it. Fill the earth, subdue it. Fill the earth. Kapatid, meron tayong conquering spirit. Yung kaya natin i-overcome lahat ng obstacles. Ano? Tinaniman tayo ng Diyos ng seed of greatness. Nakatanim yan sa atin, naka-download. Yung seed of greatness. Fruitful, increase, subdue the earth, conquering spirit. Lahat ng problema, kaya mo siyang pagtagumpayan. Dahil walang problema ang ibibigay sa atin ng Panginoon, hindi mo kaya pagtagumpayan. Rule, ang sabi dyan, rule. Ano pong ibig sabihin noon? Binigyan tayo ng Diyos ng leadership ability. Kaya ba yan ibigay ng presidente? Fruitfulness. Yung nagnegosyo ka ng barbecue, lumago. Fruitfulness. Yung puhunan mo, lumaki. Reproduce. Increase in number. May problema sa negosyo, sa trabaho, sa lahat ng field, you can overcome trials. Why? May basbas ka ng Diyos. Yung blessing po, hingiin natin sa Diyos yun araw-araw. Ngayon po, hingin natin yung blessing ng Panginoon. Kailangan natin yung basbas ng Diyos. Okay po? Leadership ability. Yung leadership, lead yourself. Number one yun. Yan pa naman ang mahirap pasunurin, yung sarili. Di po ba? Yung buong bayan, pwede natin pasunurin. Kaliwa! Kaliwa! Kanan! Kanan! Ikaw. Ang hirap pasunurin ng sarili minsan. Lead yourself. Lead your family. Lead the community. Lead the church. Okay po? Yan, urig yan na design sa atin ng Panginoon. 2 Corinthians 5 verse 17. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. If anyone is in Christ, ang sinumang na kay Kristo, bago siyang nilalang. Alam niyo po, ibig sabihin ng new, ibabalik ka doon sa original.
If anyone is in Christ. Nawala ang tao eh. Naligaw talaga tayo, distracted tayo. Ang dami na nating nakitang views na nilakaran natin. Hindi na natin alam saan yung base, saan ang parola, saan ang lighthouse. Wala na. But if anyone is in Christ, he is a new creation. Ibabalik ka doon sa dati. The old has gone. Yung old system, yung kung kanino-kanino tayo umaasa at kumakapit, kung kanino-kanino tayo sasandal, yung old self. Hindi lang ito yung mga bisyong iniwan, yung old self, yung old system. Iiwanan po natin yon. Ano ho? The new has come. If anyone is in Christ. Kapag nakay Kristo ka na, mababalik ka sa original design. Fruitfulness, increase, conquering spirit, leadership ability. Nasa yun. Hallelujah. Kahit sino presidente dyan, pwede tayong umunlad. Ang daming bansang mayaman, ang daming pobre, pulubi. Maraming bansang mahirap, may mga mayayaman din. Masinso. Nasa kanila yun eh, yung ability yun. No? Kaya po ang gobyerno ang tingin natin, hindi sandalan. Tutulungan natin ang gobyerno. Amen po? Yan ang ating bahagi. Okay, Matthew chapter 6 verse 10. Ano po sabi dyan? Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Yan ang ating panalangin. Panginoon, your kingdom come. Dumating nawa, O Diyos, ang iyong kaharian. No? Dito sa lupa, katulad nung dyan sa langit. Ito pong lupa, extension to ng kingdom of God. At tayo pong lahat, ambassador ng Panginoon. I-promote natin yung konstitusyon ng Diyos sa lupa. Amen po? Balik lang tayo doon sa design ng Diyos. Amen po? Lahat po, inihikayat ko, bumalik tayo sa Diyos. Pag naligaw ka na, parang ibon yan eh. No? Manok. Maghapong gumagala yan. Kung saan-saan yan nakarating, nanginginain, may hinahabol, naaliw, naglaro. Pagdating ng hapon, dapat makabalik ka doon sa iyong pugad. Pag hindi, maliligaw ka na. Kinabukasan, iba na ang iyong magiging pugad. No? Kaya parating kita mo yung mga manok, kung saan sila bumaba ng umaga, babalik ka sa hapon doon din. Buti pa yung manok, marunong bumalik. Yung taong di bumabalik sa Diyos. Sa Diyos tayo galing. No? Naligaw na lang tayo kung saan-saan na tayo nakarating. Ano-ano na mga panukalaan natin sa buhay. Balik tayo sa Diyos, hindi ka na mawawala. Yung Diyos yung ating lighthouse. Siya yung ating base, hindi ka na mawawala. Pag nakabalik ka sa Diyos, meditate, be still, know that I am God. Plano, o ganda na naman ang iyong simula. Ang ganda ng arangkada, ang ganda ng pagpapatuloy. Amen po? Number 2. Bring the message of reconciliation. Okay po? Sa mga supporters, sa mga nanalo, sa mga hindi nanalo, at sa may mga laban sa buhay, hindi man sa politika, sa may mga pinagdadaanan. Ito po ating dadalhin. Bring the message of reconciliation. Kapatid, meron tayong mensahe ng reconciliation. Ang sabi ng Biblia, 2 Corinthians 5:18-20, i-reconcile natin ang mga tao. Hindi natin sila papag-away-awayin. Ano ho? At ibabalik natin sila sa Diyos. Aayusin, tutulong tayo na ang tao po, community, ay makakonect sa Diyos. Tutulungan po ang community na makapag-connect sa bawat isa. Reconciliation. Okay? All this is from God who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Binigyan tayo ng Diyos ng ministry. Lahat tayo may ministry. Praise the Lord. Ministry of reconciliation. And that God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting men's sin against them. Sa reconciliation po na ministry, not counting men's sin against them. Hindi na ito nagbabatuhan ng mga mali. Reconciliation eh. Di ba? Matindi ang politika ngayon. Ito, grabe itong politika na ito. Ang dami ko ng eleksyon na naranasan simula na ako'y naging tao. Ito ang pinakamatindi. Matindi. Pati siguro elementary lumalaban. Kaya lang yung laban, batuhan ng mali.
Bilib sana ako pagbatuhan ng programa. Hindi, mas maganda pag ganito yung ating water system. Hindi po, mas maganda sana yung ating water system, agrikultura ganito. Mas maganda pakinggan yung ganung labanan. Yung labanan ng pagandahan ng programa, naku, saludo ako sa mga tumatakbo na yan. Pero yung labanan, batuhan ng mali. Grabe. Santo ka? Panahon pa naman ni kupong-kupong yung mga mali na batuhan. Naalala niyo sa Bible, yung babae na nahulihan din talaga ng pagkakamali. Yung babaeng naabutang nangalunya. Babatuhin siya. Tumakbo yung babae kay Jesus. Banda. O ano nangyari? Nahuli namin yung babaeng yan. Nagkasala. At nasusulat. Nasusulat nga naman sa Old Testament na kapag nahuli ay kailangan batuhin hanggang sa mamatay. Si Jesus po, kaya merong New Testament. Sa Old Testament yun eh. Gagawa siya ng bagong testamento. Ito ang kanyang testamento. O sige, kung sino man sa inyo ang walang kasalanan, siyang unang bumato sa babaeng ito. Sulat siya doon sa buhangin. Oh, ano kayo? Yung mga tao po, kanya-kanyang bato, kanya-kanyang bitaw ng bato. Sabi ni Jesus, sino man sa inyong walang kasalanan, siya ang unang bumato. Alam kasi ng tao, makasalanan din tayo eh. Wala sa kamay natin yung mag-judge. Magmahal tayo. Amen po? Magmahal tayo. Wala nang batuhan ng mali. My God. Wala itong katapusan. Hanggang pagdating ng Panginoon, wala tayong katapusan sa diskusyon. Ay puro tayo mali. Amen po? Pagdating ng Panginoon, yan na po, magiging perfect na po lahat. Kaya mag-alala, mangyayari na yung ating mga pangarap na wala ng mali. Yung millennial reign, ilalagay ng Diyos sa gobyerno lahat ng mga Christians. Yan po. Okay, mag-alala, dating tayo doon. Wag mo na ngayon. Ha? Gusto nyo ngayon, second coming na eh. Ano ho? We have a ministry of reconciliation. At ang sabi po dyan, not counting men's sin against them. And He has committed to us the message of reconciliation. Message of reconciliation. Ano ho? We are therefore Christ ambassadors. Kita niyo po? Kilalanin mo, ikaw ay ambassador ng Diyos. Pinadala ka lang kung nasaan ka ngayon. Amen? So gawin natin yung trabaho ng isang ambassador. Yung kanyang ministry. Reconciliation, at ang kanyang message, reconciliation. Pag-ibig, dalhin ang tao sa Diyos, maglagay ng pag-ibig at turuan ng taong magmahal. Yan yung reconciliation. Hindi yung ilalagay mo sa tao, hate, emotion, papa-flare up, rebellion talaga yan. No? Ministry of Reconciliation. Ambassador tayo ng Diyos. Alam niyo ba yung ambassador, pag nasa ibang bansa, doon lahat yung kanyang pamilya nakatira, papag-aralan niya mga anak doon sa eskwelahang maganda, may sasakyan, may magandang bahay, lahat ng yon sagot ng kanyang bansa. Wala siyang gastos kahit piso. Amen po? Sa ating lahat, ambassador tayo ng langit. Citizen tayo ng langit. Yung ating presidente si Jesus. Gawin lang natin yung ating trabaho, yung message sa Ministry of Reconciliation. Sagot ng Diyos ang lahat ng ating pangailangan. Hindi pa ng presidente. Hindi ko sinasabi huwag tayong i-detach natin ng presidente. Ano? Di-detach ko kayo sa pagsandal sa kung sino. Dahil kailangan natin lahat yan, yung ating mga government officials, saka government. Diyos ang nagtadhana yan. Ang pinuputol ko po yung ating pagsandal sa tao. Kasi hingi tayo ng hingi niyan. Pag hindi naghingi, hindi ka tayo bubuto sa sunod. Ano ka pa naman? Ang dami pong ganyan. Porkit ba binuto mo yan, hingi ka na ng hingi? Tulungan mo, binuto mo eh. Maglilingkod sa bayan yan. Kasama ka sa paglilingkuran. Tulungan mo siya maglingkod. Amen po? Ganun yung ating mindset. Pukpukin nyo po, may nakita kayo hingi. Okay po? Sagot ng Diyos ang ating pangailangan. Palapakan natin ang Diyos. Hallelujah.
Sagot ng Diyos from A to Z na pangailangan kapag ay po'y gumagawa ng ating mga trabaho sa Diyos. Okay po, mahalin po natin ang lahat. Okay? So ang sabi dyan, makipag-ayos po tayo sa Diyos, makipag-ayos tayo sa tao. Message of reconciliation. Ngayon po maraming nasaktan. Lalo na po yung mga hindi pinalad. Dalhin natin yung message of reconciliation. Ano yun? Kakantsawan mo ba? Yan, miris. Ble. Hindi po, ano ho? Anong sabi niya sa atin ng Panginoon? Rejoice. Ang sabi doon sa Romans 12:15. Rejoice with those who rejoice, but mourn with those who mourn. Nakuha niyo po? Romans 12:15. Makigalak kayo sa mga nahihigalak. O sige, yung mga nanalo, rejoice tayo. Doon sa mga manasaktan, makidalamhati rin tayo. Pagkaharap natin sila, mourn with those who mourn. Hindi porket nanalo ka na, nagmiris ka na sa iba. No. Meron tayong message of reconciliation. I-comfort natin sila, makinig tayo sa kanila. Tulungan natin silang may proseso yung sugat. May sugat yan eh. Hindi mo pwedeng sabihin, move on ka na. Hindi ganun kadali yun kung ikaw nasa kalagayan niya. Amen po? I-comfort. Ano pa po yon? Makinig sa kanila. Listen to them. Tulungan silang may proseso yung sugat. Mahalin sila. Yan yung message of reconciliation. Rejoice with those who rejoice. Sige, magdiwang tayo. Panalo tayo, praise God. But mourn for those who mourn. Si Jesus po, sabi ko nga po, balik tayo sa Panginoon. Yung image ng Panginoon. Si Jesus, nung siya'y nagkatawang tao, namatay si Lazaro. Si Lazaro, naging kaibigan niya nung naging tao siya. Best friend niya nga eh. Kapatid ni Lazaro si Mary at si Joseph. Sinundo si Jesus doon sa kabilang barangay. Si Jesus, nag-Bible study sila eh. Si Lazaro may sakit. Malubha. Sige, susunod lang ako. Malubha na po talaga. 50-50 na. Oras na lang kailangan. Susunod lang ako, sabi ni Jesus. Umuwi si Mary doon sa kanilang barangay. Si Jesus, pumunta doon mga 2 araw pa. Kung Miyerkules ngayon, Biyernes pa si Jesus pumunta. Ano in-expect nyo? Buhay si Lazaro, patay. Patay. Alam ni Jesus yun o hindi? Alam niya. Panginoon, walang bagay na hindi niya alam. Pumunta siya ng Biyernes, kung Miyerkules ng araw na yon. Sinalubong siya ni Mary. Panginoon! Patay na ang kaibigan mong si Lazaro. Ha? Si Jesus, yung kwento nakita natin. After that, binuhay niya si Lazaro. Pero nung time na yon, yung moment na yon, sabi niya, ha? Bakit? Jesus wept. Nanangis si Jesus. Pinakamaikling verse yan sa Bible. Madaling i-memorize. Nanangis si Jesus. Why? Sa harap ni Mary at ni Martha, magdalamhati ka sa kanila, makiramay ka. Huwag mo sabihin, huwag ka mag-alala, bubuhayin ko yun mamaya. Ang hina naman ang pananampalataya mo. Relax ka lang, hindi po ganun. Mourn for those who mourn. Amen po, nanangis si Jesus. Pagkatapos, saan niyo siya dinala? Humihikbit pa si Lord eh. Doon po, balik rito. Lazarus, arise! Bumangon yung patay. Pero from that moment, bago yung healing nangyari, part ng healing, kapatid, makidalamhati tayo. Tapos makinig. May mga question yan sila sa isip nila eh. May mga tao, ako po, ang dami ko ng counseling na hinarap. Marami sa counseling, maraming tanong sa isip na nagbibigay ng mabigat sa kanilang loob. At marami po, yung mga sige, ilabas mo lang, sabi ko. Napansin ko, yung mga tanong na yun, hindi sila naghahanap ng sagot. Naghahanap lang sila ng taong makikinig sa kanila. Tapos, okay na. Kinig lang tayo. Huwag natin silang barahin. Ito po number 3. Align your will to God. Yan po.
I-align lang natin yung ating kalooban sa Diyos. Ipihit lang natin. Ano yan bumaliskad na tayo Sa dami ng ating mga prinsipyong pinanghawakan, sa dami ng mga bagay na parang maganda sa atin na pinuntahan natin, ligaw, lito. Ang pinakamatindi dyan, yung pinanindigan mo talaga, ang hirap ipihit nun. Ito yung kalooban ng Diyos, ito ka, align your will to God. Para kang may bali na kailangang hilutin, masakit talaga yon. Sige lang! Kung makabubuti, may normal ka na. Align your will to God. Tingnan niyo po magandang halimbawa. Mateo 26. Ito po pinakamatindi nung nabasa ko to. Si Jesus, naalala ninyo, nung siya po ay ipapako na sa cross. Tao siya 100% nung time na yan. Ramdam niya na po ang kanyang kakaharapin na, wow, 39 na latigo. Yung latigo po, bakal, may sima sa dulo. Pagpalo, paghugod ng sima, may kasamang laman. 39 na hampas. Haharapin niya lahat yon. Maliban pa doon sa siya ay duduraan, babatukan, papaluin, iinsultuhin. Ikaw ang hari, itong korona mo. Koronang tinik. Kita niyo, maliban pa doon. Tindi po, Kaya ito pong sabi niya, then he said to them, sa kanyang disciple, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Sabi niya, yung aking kaluluwa, napakatindi ng kalungkutan, pighati na aking pinagdadaanan. Pinawisan siya ng dugo. Sa science, pag wisan ka ng dugo, napakatinding stress na po yung nangyari sa'yo sa loob. Dugo talaga yung lumabas sa kanya. Matindi. Sabi niya sa mga alagad niya, stay here, keep watch with me. Going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed. Ito po yung kanyang prayer. My Father, if it is possible, may this cup be taken from me. Ang hirap, Father. Tao ako hindi ako yung spirit na Jesus. Haharapin ko lahat yun. 39 lashes, insulto ng tao, pagod, puyat, walang tulog, walang kain, may buhat-buhat ako mabigat na cross. Lalakarin ko ng ilang kilometro, paakyat sa bundok ng Golgotha, at ang aking pasang-pasang cross, ipapako ako doon hanggang sa mamatay. At para matiyak na patay ako, tutusukin ako ng sibat sa tagiliran. Hanggat maaari, Ama, alisin mo na sa akin ang paghihirap na ito. Intindi no? Yung will mo, yung will. But, sabi niya roon, yet not as I will, but as you will. Palampakan natin sandali ang Panginoon. Hindi ang kalooban ko amang Diyos, yung kalooban mo pa rin ang masusunod. Pihit talaga siya roon Kaya yung kanyang lakbay doon sa cross, madali niya nang nagawa. Nakapihit na siya doon sa kalooban ng Ama. Kapatid, ang dami nating mga pinuntahang prinsipyo, pananaw, naligaw tayo, balik tayo sa Diyos. Align your will to God. Madali mo nang magagawa ang lahat ng bagay. Kung medyo parang mahirap, yung end nun, victory. Mukhang talo, napako sa cross. No, panalo yun. Yun talaga yung plano. Na hanggang ngayon yung victory na yun, bit-bit natin lahat, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Amen po? Palapakan natin sa dalang Panginoon Diyos. Align your will to God. Align. Pag hindi naka-align, naku po, yung sasakyan, yung gulong pag hindi naka-align, ano mangyayari? Giwang-giwa, wiggle. Giwang-giwang ang buhay natin pag hindi ka naka-align. Ang gulong madaling makalbo. Bibili ka uli. Costly. Magastos. Magastos sa experience, magastos sa panahon, magastos sa pagkatao. At mahirap yun i-control pag hindi naka-align. Yung buhay mo, mahirap na yun na-control pag hindi ka naka-align sa Diyos. Ending, disgrasya. Amen po? Align lang tayo.
sa Panginoon. Kung anong kalooban mo, Diyos, gagawin ko yon sa pagsisimula ng buhay ko ngayon. Sabi ko nga, what's next? Anong kasunod ngayon? Align yourself to God. Lahat po tayo, align. Matututunan natin yan ang lahat ng bagay na tinuturo sa atin ng Panginoon. Okay po? Pag hindi po tayo naka-align sa Panginoon, naku po, kawawa yung ating mga pasahero. Yung mga taong nagtitiwala sa atin. Disgrasya. Align eh. Alam niyo po, ang pinakamatinding trial sa lahat po ng mga kaibigan ko na kandidato, politiko. Sabi ko, alam niyo, ang pinakamatinding challenge hindi yung eleksyon, hindi yung kampanya. Pinakamatinding challenge yung mayroon ka ng kapangyarihan. Wow! Kasi pwede ka nandyang ma-overwhelm, maligaw, mawala, umabuso. May power ka eh. Alam nyo, lalabas ang ugali ng tao pag meron siyang kapangyarihan. Nakuha niyo po? Lalabas yun. Diyan natin makikita ang tunay na naglilingkod sa Diyos at sa bayan. Maraming ganyan, kaya ang iba hindi na binigyan ng pagkakataon. Okay? Number 4. Hanggang 5 lang po ito. Submit to the authority. Ayoko. Hindi ako mag-submit yan. Isko ako. Lakson ako. Yung 31 million lang mag-submit yan. Paano na po ang gobyerno natin kung ganyan tayo mag-isip? Balik tayo sa Diyos. Amen po? Align your will to God. Pag naka-align ka sa Diyos, susunod ka sa Kanyang salita. Ang gaganda ang ating bayan. Ang ganda ang iyong sarili, ang pagkatao, ang pamilya, ang simbahan, ang community. Di po? Everything is in the hand of God. Trust, magtiwala tayong lahat sa Panginoon. Pwede ba yon? Pwede ba? Ang lahat ba nakahandang mahalin ng ating presidente? Pakita siya ang kamay. Okay lang ba? God, yan ang gusto ng Panginoon. Mahalin natin kung sino pong mga nanalo. Romans 13 verse 1 hanggang 2. Ganda ng verse na to. Everyone must submit himself to the government authorities. Hindi yan suggestion, command. Hindi si Mayor, Diyos ang nagsabi. Amen po? Everyone must submit himself to the governing authorities. For there is no authority except that which God has established. Walang nailagay sa otoridad na hindi Diyos ang naglagay. The authorities that exist have been established by God. Okay? Sana po hindi na maging issue sa atin yan na hindi Diyos ang naglagay. Diyos ang naglagay. Sa atin pong mga minamahal na SB, Diyos ang naglagay. Sa ating mayor, Diyos ang naglagay. Kahit hindi natin preference. Sa ating governor, congressman, mga ano naman yan. Sabi ng Biblia, Diyos ang naglagay. May basbas siya ng Diyos. Amen po? Ganon po ang Diyos, ha? Palawakin natin ang tingin natin sa Panginoon. Okay? Consequently, he who rebels against the authority is rebelling against what God has instituted. And those who do so will bring judgment on themselves. Ganun pa man, ang sino mang lumalaban, rebel, no? Sa authority, nagre-rebel din kayo sa plataforma institusyon ng Panginoon. Diyos ang nagtakda. Hebrews 13 verse 17. Malapit na po tayo matapos. Ang sabi dyan, Hebrews 13 verse 17. Obey your leaders and submit to their authority. Why? They keep watch over you as men who must give an account. Sila yung mga taong inilagay ng Diyos at mayroon silang pananagutan sa Diyos. Sunod tayong lahat sa kanila. Amen po? Obey them so that their work will be a joy, not a burden. For that would be of no advantage to you.
Sundin natin sila sapagkat magbibigay daw ng kasiyahan sa kanila kapag sumusunod tayo. Pag hindi, hindi rin ito makabubuti sa iyo. Babalikan tayo ng Diyos kapag hindi tayo marunong sumunod sa ating mga leaders. Sa bahay, sa church, sa opisina, sa ating government. Mga Diyos ang nagtakda niyan. Inherent authority. Amen po? Law-law na sa bahay. Naintindihan niyo po ba? Natatandaan niyo po? Isa isip, sa puso, isa gawa. Okay? O last na tayo. Trust in the Lord. Ito po ang gusto kong mailagay sa ating puso. No ho? Anong kasunod nitong lahat? Trust in the Lord. So yan. Proverbs 3 verse 5. Trust in the Lord with all your heart. All. 100%. And lean not on your own understanding. Huwag kang mananangan sa iyong sariling pangunawa. Kasi, wala nang kasi. Trust in the Lord with all. Pag sinabing all, wala ka nang ititirang rason sa sarili mo. Yun ang trust in the Lord with all your heart. Lean not in your own understanding. Kalaban natin minsan sarili talaga, yung ating understanding. Binabangga rin natin yung ating understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your paths. Trust in the Lord. Ito po, last verse na basahin ko sa ating 5 points na yan. Psalms 20 verse 7. Some trust in chariots. Sa Diyos talaga tayo magtitiwala eh. Why? Marami nagtitiwala sa chariots, some in horses. But we trust in the name of the Lord, our God. Kapag po ang ating mga leader sa bayan ay nagawa ito, sa Diyos nagtitiwala. Kasi some trust in chariots, sa kanilang resources, sa kanilang makinarya, sa kanilang grupo. No. Ibabagsak tayo ng anumang bagay na ating sinandalan sa mundong ito kung hindi ang Diyos. Pwede sila maging kasangkapan ng Panginoon. Simulan mo magtiwala lang sa Diyos. Pwede sila maging kasangkapan. Trust in the Lord with all your heart. Amen po? Yung ating future, itiwala natin sa Diyos. Amen po? Hallelujah. Thank you, Jesus. Go back to God. Amen po? Kung napalayo na tayo, come back to God. Balik lang tayo sa Diyos. Diyos ang Panginoon po sa ating buhay. No? Hingin natin ngayong umaga yung pagpalain tayo ng Diyos. I-bless tayo ng Panginoon. Lahat ng gawa ng ating kamay. Isa kang nanay, isa kang tatay, isa kang estudyante, isa kang anak, isang negosyante, isang career people, business people, leaders po sa politics, sa government. Pagpalain ng Panginoon ang lahat ng gawa ng ating kamay. Hingin natin ang blessing ng Panginoon. Surrender your will to the Lord. Isuko mo ang iyong kalooban sa Diyos. Lord, hindi na po ako, Panginoon, magrarason sa iyo. Lean not in your own understanding. Trust in the Lord. Ipihit natin yung ating sarili sa Diyos para makapagtakbo ng maayos yung ating buhay sa full backup ng ating Panginoon. No? Yung assurance ng Panginoon, yung Psalms 121 verse 2. My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Yung ating tulong magagaling lang sa Diyos. Yan po. Gawin nating prayer, mga kapatid. Nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkakabahamagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pagisahin mo ang laman ng aming puso. Pagisahin mo ang laman ng aming isipan. Bitisin ang iyong pag-ibig, bitisin ang iyong pag
panalangin. Dakilang Diyos, narito po kaming lahat, kasama ng mga sumusubaybay, Panginoon, online, sa YouTube, sa CATV, at ang lahat ng platform na ginagamit, Panginoon, sa mensaheng ito, O Diyos. Kaming lahat, especially Filipino people, Panginoon, nais namin, O Diyos, ang isang matatag na bayan, matatag na simbahan, matatag na pamilya, matatag na komunidad, at matatag na individual, O Diyos, na Ikaw ang pundasyon, Ikaw ang architect, Ikaw ang builder, Panginoon. Hallelujah. Narito po kami, O Diyos, nanunumbalik kaming lahat sa iyo, Panginoon. Sa iyong presensya, O Diyos, na kaya na pa namin nararamdaman sa lugar na ito. Sa iyong salita, O Diyos, na ibinahagi sa amin ngayong araw na ito, O Diyos, nanunumbalik po kami sa inyo. Ipinapasakop namin sa inyo, O Diyos, ang aming kalooban. Lord, hinihingi po namin, O Diyos, ang iyong basbas. Bless each one of us, Lord. I-activate mo sa amin, Panginoon, ang seed of greatness na iyong i-download, Panginoon, sa bawat isa, sapagkat kami nilikha ayon sa iyong wangis, Panginoon. Productive, fruitful, nag-i-increase, conqueror, at may leadership capability, O Diyos. I-activate ito, Panginoon, sa bawat isa, O Diyos, nang sa gayon sa iyong kami tunay na mananangan, magtitiwala, O Diyos, na Ikaw ang nag-design ng isang maayos na future sa bawat isa. I-bless you, O Diyos, ang bawat pamilya, Panginoon, na aming nirepresentahan. Lord, I pray, ano man, O Diyos, ang pangailangan ng bawat pamilya sa oras na ito, finances, kalusugan, reconciliation sa relasyon, o may mga pangarap, O Diyos, goal, Lord, in the name of Jesus, we ask for your favor, Lord. Habang kami narito, O Diyos, sa iyong presensya, nakikinig ka, Panginoon. Bisitahin mo, O Diyos, ang bawat pamilyang aming nirepresent in the name of Jesus. At ang bawat isang, Panginoon, ay gawin mong materyales upang maitayo ang isang matibay na tahanan, puno ng pagpapala at pagmamahal, proteksyon at kapayapaan. Gayon din, O Diyos, sa aming bayan, sa pangalan ni Jesus, sa buong Pilipinas, Panginoon. Salamat, Lord, nag-raise up ka ng mga tao mo, O Diyos, sa gobyerno, Presidente, Senado, Kongreso, hallelujah, sa panlalawigan, O Diyos. Salamat, Panginoon. Ikaw nag-raise up, Lord, maging sa aming bayan, Panginoon. Particular, Lord, dito sa bayan ng Coron. Salamat, O Diyos. Dininig mo, Panginoon, ang dalangin ng iyong mga anak. Na-raise up mo, Lord, ang mga tao, O Diyos, na Ikaw ang kinilala at gagamitin mo silang construction material para sa community building. Salamat, O Diyos. We claim victory. We claim healing. We claim provision, and we claim success in the name of Jesus. We claim, Lord God, that spirit of conquering spirit, Panginoon, that we can overcome all obstacles. Walang bagay, O Diyos, na hindi namin kayang harapin at pagtagumpayan, sapagkat kasama ka namin, O Diyos. Salamat, Panginoon. Ito pong aming samod dalangin, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Sa puntong ito, tinatawagan ko po yung ating mga SB, please. Singin ng basbas po ng Panginoon. Special anointing po to lead Coron. SB Ian, SB Jojo, SB Christian Palangka, SB Patmata. Hingin natin po, pakikituan po ang ating kamay. Dila po yung gamiting instrumento ng Diyos para gumanda po ang Coron. Lahat ng koron niyan, hallelujah, itataguyod ng Diyos sa pamagitan po ng mga lingkod na ito ng Panginoon sa bayan. Pangituan po ang ating kamay sa kanila. Nakilang Diyos, ang buong kapulungan, O Diyos, maging online, Panginoon, sumasang-ayon, O Diyos, sa panalangin ito. I-bless mo, O Diyos, hiningin na yung Panginoon ng favor, special anointing, basbas, O Diyos,
sa iyong mga hinirang Panginoon ito, sangguniang bayan member ng Coron. Igawan mo sa kanila, O Diyos, ang iyong kamay, ang iyong basbas sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, pagpalain mo, O Diyos, ang lahat ng gawa ng kanilang kamay. Itaguyod mo sila, O Diyos, sa lahat ng kanilang layunin at panukala sa bayan ng Coron. At maging daluyan sila, O Diyos, ng pagpapala. Paligiran mo sila ng mga taong tunay na susuporta sa kanila. Kaya taguyod, O Diyos, ang kanilang layunin, programa, proyekto at serbisyo sa bayan ng Coron. Salamat, O Diyos. We claim that special favor sa kanilang buhay. Anoint their hands, Lord. Lahat ng gagawin ng kanilang kamay, Panginoon, lakipan mo, O Diyos, ng tagumpay. Salamat, Panginoon. Itong aming samad dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Hallelujah. God bless you po. Maglingkod tayo sa bayan. Hallelujah. Para sa Diyos at para sa bayan. God bless you po. God bless you all.